oh, mabash na ako. Wag yung mock Wag yung mock, mabash nyo na ako when it comes to this, when it comes to pronouns. Kasi, so hello guys. So it's the Pride Month. And our topic for tonight would be about our experiences with the LGBTQ people. So yeah, just to give you a context, I know that our channel is somehow medyo majority is on the male side, and so because of that situation, it's really interesting for us to understand or know our insights or experiences about our loved ones na part of that community. Kasi, well, for me, there's a lot of good experiences then, but then there's also that bad experiences. So the question is, what are your experiences with the LGBTQ community? Sa akin, marami akong friends na ano naman, part ng mga LGBT. So, mix na lahat yun. And sabihin natin sa bad, ang ano ko lang sa experience ko, meron yung akala nila lasing ka. Tapos biglang kahit sinabi mo na sa kanila na straight ka, ayaw mong pumano. Tapos parang nag-ano sila, nag-hawak-hawak. Tapos sasabihin mo na, no, oy, mag-aaway talaga tayo pag ganito. Yun yung experience na parang pinakaya ko. Like, hindi naman ako, ano, pero syempre parang, kumbaga sa lalaki, di ba, parang pag ginawa sa babae yun, parang ano yun eh, against their will eh, di ba? So sa akin, yung, like, nung nakikita ko, like, what the fuck, alam mo yun? So, yun yung ano ko, like, parang, shit, wala akong tiwala sa mga, pag nasa inuman na minsan, parang, hindi naman lahat, pero sa experience ko, yung parang ayoko nang dumikit masyado minsan sa mga ganun, like, dahil sa yung nangyari. Dahil yun, yung experience ko. Tapos, yun, yung nangyari na sa mga friends ko, yung ganun din, na parang dahil nililibre sila ng alak, tapos parang yun na. Tapos yun, like, pre, sabi ko, hindi mo naman kailangan ano eh, like, magpahawak eh. Pwede ka umalis eh, like, ganun. Isa mo yun, parang nahiya ako kasi parang terrorist, o mga ganun. Like, sabi ko, ano pa rin yun, sabi ko, parang, ano na yun eh, parang mamanyak na yun, parang ganun. Okay. Pero sa in a good naman, wala naman akong problema sa kanila. Like, basta alam yung mga naging kaibigan ko, yung mga alam nila na hindi naman siya galit sa'yo dahil straight ka. Tapos, sa ano, hindi sila namimilit sa'yo na parang pipilitin nila na, uy, na dahil trans ako, dapat babae rin ako, tawagin mo ako ng ganito. Parang gano'n. Like, para sa akin, like, The pronouns. oo, yung mga pronouns, hindi naman sila gano'n. Like, yun yung mga nagiging friends ko. Like, kasi alam nila sa sarili naman nila na, ano, tapos yun, hindi sila tumatapak ng example, kung may mga, ano, parang mga budget or whatever, parang may sarili sa budget, hindi sila yung parang namimilit na, ay, hindi, sa mga babae daw, babae rin kami, sali kami dyan. Parang ganun yung inaaway nila yung mga babae. Parang gano'n, kaya pag may nagustuhan ng babae, tapos hindi mo sila pinili, naiinis sila sa'yo. Like, hindi sila gano'n. So, yun yung mga naging friends ko. Kaya parang, yeah, yun ang in a good side naman. That's good. Yeah. So, that's it. Kaya naman. Like, they know their situation and they know how to tread on what kind of situation they are Yeah. in. Like, hindi mo kailangan kasi, kahit, kasi ma-accept ka naman, basta, you know who you are, you know, hindi naman parang kailangan mo na sabihin na, ay, dapat tanggapin mo ako na dito, para tanggapin kita. I mean, like, hindi mo kailangan gawin yun. Di ba? Parang against the will. Parang sabihin mo na, uy, pinipili mo yung babae, ayaw mo sa amin, parang gano'n, gusto kita. Dapat piliin mo rin ako, bakit hindi mo tingin sa amin, gano'n, parang gano'n. Kaya hindi naman yun, di ba? Kaya minsan sabi ko na, no offense like, straight kasi ako, prefer ko babae. Hindi naman ako galit sa inyo or what. Nasabi ko lang na, you know, gusto kong ano lang. Kaya Yung side comment ko doon, sir. Yeah, very consistent naman si Master sa amin eh. Na the confidence level or no, knowing his boundaries. We've talked about this many times na lagi kong kino-comment sa'yo na you know your boundaries and for people na even though most people na I know actually don't know their boundaries so much so na even not the LGBTQ
concept or topic na they don't know their boundaries, so na-abuse sila somehow. So that's what I'm getting na sa'yo, hindi pwede sa'yo yun. If you have this kind of boundary, you tell it, and then i-implement mo yung boundary na yun. That's why we call you master. Ano lang sa akin, respect. Respect. Gusto mo ma-respect, respect mo. Yeah, the golden Yun rule. lang naman yung para walang pag-awayan. Ibalik mo, kumbaga. Di ba? Kasi pag pinakita mo na nagre-respect ka, tapos yun sa kanya, negative ang tingin niya sa'yo, like, no, dapat ganito yung sinasunod siya. Walang respect na doon. Di ba? Make both ends meet. And I don't know, pero this is based on my experience. So maybe next na ako talaga din. Parang second na ako. Pero parang piggybacking on master. Based on my experience kasi, ako personally kasi, kaya it's not really difficult for me to talk about the LGBTQ community kasi me, I have family and loved ones na part of the community. So, I forgot, nakalimutan ko kasi yung term na ally? I guess, ally, no? I'm an ally. I'm a very proud ally of the community. Same. So, to expound on that, I'm a proud ally kasi it's not difficult for me to process yung mga situations na ganun. Kasi, yun nga, equal lang siya with the straight and the LGBTQ community. For me, equal lang sila talaga. That's how I somehow, equity, I guess. Yeah, I mean, to simplify the terminology, parang equal lang sila somehow when I treat them. Okay? But then when it comes to equity and stuff, medyo, next, na yan, when we go deeper. Pero when I say equal lang yung treatment ko sa kanila, yan, sabi mo kasi, merong people na part of the LGBTQ specifically, like for example, yan nga yung nag-mimic moves sa amin ng men, na yun nga, gets ko yung sinasabi mo na yung feeling natin na kapag let's say for the straight people, yung men na masyadong nagiging predator when it comes to women. Ganun naman, like for example, yung nafe-feel din naman natin kapag for example, trans women na hindi tayo comfortable or bi, na masyado silang pushy. So, I guess my point there is, ang observation ko kasi men, dun sa mga part of the community na they are confident and aware of their situation in the society or they're proud of themselves, sila pa yung mas may respect sa other people na straight. That's my observation. Pero dun sa mga tao na I can't blame them, the people na part of the LGBTQ na medyo ang experience talaga nila sa straight people or sa society in general is minamalit sila, dinidiscriminate sila, majority of their experiences, nilalait sila, ganun. Sila sometimes yung, because of that experience, natatranslate din nila dun sa other genders na straight, na kami, discriminated kami, kailangan namin mag-overpower. Na going back to your first point na hindi nila aware, or maybe they're conscious, maybe they are unconscious na sometimes na-impose nila na nakakaano na rin sila, invade na rin sila ng boundaries ng ibang people. Kasi sila themselves are broken. That's how I interpret it. Na I understand them somehow in that level. Yun yung yun. So, I guess, yun, same tayo ng experiencer na medyo may mga ganun din na uncomfortable na yung feeling na yung parang ayaw mo lang awayin kasi ka-work mo na. Ka-work mo or like you built a friendship with that person already, tapos medyo nagiging very nag-impose na sila or napa-violate na yung boundaries mo din. Ganun yung mga nangyayari. So, but then again, to support you lang din. At saka may support you and support my my outlook on that na somehow mas na-intindihan ko sila in a deeper level. So kaya kahit kung re-review niyo yung mga episodes namin before, inaano ko yung there's so much separation na between genders right now na masyadong big issue siya somehow.
But then at the same time, being aware of it, napapag-usapan. Like this, Oo. we're talking about it. So that's a good thing din naman somehow. So yun muna for now, I guess I've experienced. So to summarize what I've just told or just what I've shared to you, yes, I experienced the same thing. I had a lot of good experiences and bad experiences with the community. Pero I try to understand on a deeper level and at the same time considering na I consider them equal with other genders as well. PS. Hawak lang ako lang nangyari. Like, kinuha ko dito. Ganun lang. Tapos, no. Ganun lang. Baka kasi isipin eh. Sa akin naman, may relatives and loved ones na ako. Kasi mas red na than LGBT. Tapos, hatiin ko na lang sa dalawa. Good experience and bad experience. And then, conclusion. Alright. So, bad experience. College ata to. I used to have my haircut sa mga salon talaga. Before. Kasi ang galing din nila naman, Galing Timan. talaga nila. Hindi ko para try. Lalo na lang sa... Marley kasi. Sure, marami doon. Bagay tips. Pag bigla na nag-aaral lang ako. Iba naman yung sinasabi. Tapos, lalo na uso that time yung Korean hairstyles. Right. Ako nun, sumasabay din naman sa trend. Mm. So, doon ako nagpapagupit sa salon. Tapos, I felt molested doon sa naggugupit sa akin. Basta to cut the story short, parang doon sa habang ginugupitan ako, tapos nagiging touchy siya na parang, hindi mo naman dapat tinahawakan to ba? Ba't ganun? So naging uncomfortable ako. Pero hindi ako nagalit sa kanya. Pero at the back of my mind, suntukan na kaya tayo. Ganun na talaga yung sa akin na parang, let's square up. Sabi ko, tapusin na natin to. Gago ka pala. Parang ganun na yung mood ko nun. Pero, syempre, nagtimpi ako. Ayokong gumawa ng scandal. Baka pangitin yung gupit. Oo. Pero, ginaganon ko na siya pag medyo mali na yung... Iba na yung hawak. Iba na yung hawak. Ginaganon ko na siya. Meron pa yung time na parang binaba niya na dito. Ginanon ko siya. Tapos, aray, sabi niya, gumawa na siya. Umulag na siya. Alam mo naman pala eh. Sabi ko, alam mo pala eh. Parang ayaw ko. Gumapin yun sa akin. Yun yung bad experience ko din. So, from the time on, after nung haircut session din, di na ako bumalik doon. Nag-stick ulit ako dun sa mga lalaking barbero. Sa good experience naman, I did have a lot of good experiences with them kasi I have friends. I have friends na ganun. Although hindi sila cross-dresser, pero umamin naman sila sa akin na ganun yung identity nila. So, yeah. Ang pinakamaganda doon is maging true ka. Kung ano ka. Kasi mas gusto ko yun kaysa nagpapanggap ka lang. Yung parang nag-wear. Mayroon pa rin yun. Sabihin mo lang sa akin straight up. Yes, yun. Don't tell a lie. Yun, parang straight up ka na lang sa akin kung ganyan ka talaga. Kasi tanggap naman kita. Hindi ka naman namin de-despise. Hindi ko naman siya de-despise or something like that. Kasi yun siya eh. Hindi ako nagdodwell sa mga bagay na hindi ko kaya kontrolin. So, it's out of my hands. Pero siya nung magagawa ko. And hindi naman magiging less of him, her as a person kung ganun siya. Hindi naman nakakababa yun eh. Di ba? Eh ano kung ganun nga, tanggap kita. So, for me, to conclude, so I had my fair share of good and bad experiences between those genders. And then, at the same time, siguro piece of advice, you just do you. I think yung mga iba natatakot lang sila na baka lumayo ka sa kanila mga ganun. Kaya reason na kayo nila sabihin. Pero para sa atin kasi sa atin na okay, parang hindi na alam yun, di ba? Pero pag parang mas gusto natin malaman agad kasi di mo alam kung talaga nananansing daw o ba't eh, di ba? Kasi pag nalaman mo lately na, so lahat ng mga ginagawa mo parang nag-take advantage ka kasi nagpe-pretend ka na di ba? Pero so far min, sa mga naging friends ko, na ganun. Alam nila yung limits nila, yung limitations nila. Yung parang kahit bayan ako ng friend ko na yun, walang mali siya. Walang mali siya sa akin. And it's comfortable. Oh,
comfy. Mm. Kaysa sa matagal mo siyang itatago Oo. na ganun. Never pa ako nakainutan kasi lang ano yung tinago tapos tsaka lang umamin. Yung gano'n. Sa bagay Never pa ako ako din. nakainutan. Mga usually talaga yung parang alam mo na agad. Umpisa pa lang na okay. So, ano naman naging friends ko. College yun. College yun. Umamin sila, men. Actually, wala rin akong idea. Mm. Although, madaming rumors na parang, uy, si ganito, ganyan, ganito. Ako naman, hindi naman ako masyadong nagre-rely doon eh. Unless sabihin sa akin. Diba? Hindi ako nag-a-assume unless stated. So, dapat klaro. Gusto ko ng clarity. So, yun. Lumamin naman siya sa akin. So, yun. Wala nang bearing. So, good. So, yun yung experiences. Positive experience siguro, ano. Most sa mga friends, tsaka friends ng mga members ng LGBTQ, masayang kasama. May sila nagpapatawa, gano'n. Tapos, parang sobrang positive yung outlook na sa buhay. Tapos, ayun, proud sila sa sarili nila. Pag iinuman kayo, magkakasama kayo, hindi mawawala yung pangalan pag may tropa kang gano'n. Tsaka ano sila, alam nila kung anong gusto nila, which is amazing. Yeah. So negative naman na experience is parang club, talaga sa club, parang lasing. Kasi buha tayo. Oh, yeah. Shoot, may iwan mo na. Wala ako. Yeah, for the other group na nagsibu kasi kami for the context lang din. So, we have some other group din na nagsibu kami. Parang nalasing ako, tapos nakatulog ako dun sa pagod. So, nalimpungatan ako may katabi na. Totoo ba? Parang palabas lang ng hangover yun. Nalasing. Kagabi. Hindi naman nakayakap. Pero, syempre, ako... May damit pa naman, may damit pa naman. Comfortable lang kasi. Uncomfy lang kasi alam mong ganun siya. Kasi, yung personal space mo ba? Invaded agad. Medyo na-invade yung personal space mo that time. Oo, nakatabi mo eh. Nakahiga sa airbag. Pero feeling ko, sa tao naman yun. Hindi lang porke nading ka. Nasa tao yun. Yeah, tao. Sure. Tingnan mo na lang yung CCTV pag gano'n. Yeah. So, yun, paano naging bad yun? Like, dahil doon sa parang nagising ka na wala kang idea. Nagising ka, hindi mo alam kung ano yun. Yun yung problema. Yun yung problema. Pero nasaan ka mismo? Nasa bar pa naman kami. Nasa bar pa. Nasa bar pa naman kami. Magkakasama pa naman kami. And us being bros, we take care of each other. Don't worry. Oh, Cebu na ulit. Cebu na ulit. Bokon Cebu. When it comes to the Pride Month, or the LGBTQ community, ito yung napaka-controversial right now na when it comes to pronouns. This is what I stand for right now. So, ipa-plug ko lang si Jordan Peterson. So, guys, check out Jordan Peterson when it comes to, he's a psychologist, he's a psychoanalyst, and all. So, professor siya and all. So, talagang pinag-aralan niya, research niya, ni-study niya when it comes to the psychology of even gender itself. Kaya very strong yung ano niya. So, when it comes to pronouns, ito yung stand ko because of Jordan Peterson. Pero stand ko na rin to actually. Kasi, mabash na ako. Wag yung mock Wag yung mock. Mabash nyo na ako when it comes to this, when it comes to pronouns. Kasi, so to give people a context din, yung mga hindi nakakaalam bakit nagkakaroon ng issue about the pronouns. Kasi there's this condition or situation right now na because of the inalignment of straight people and the LGBTQ community, nagkakaroon ng struggle or debate about the pronouns. And here's my stand here. Pronouns, it's just simple words representation na it was already established even before na when she and he, that's straight man or straight female. And they, this is plural. So, it constitutes a lot of people pagka they and them, they, them,
and ano pa ba? Help me out, guys. They, them. Yun na yun, sir. Oh yeah, they and them. Ang debate kasi ngayon for the extremists, okay? For the extremists na LGBTQ community na nandun sa okay, I can stand on this and confidently say na they're on the extreme side of LGBTQ community na they want na the they pronoun, how you use the they pronoun is up to them. It's a subjective word. Na if I prefer to be called they, call me they. Them. I don't wanna be called she or he. Ako talaga, sa totoo lang, sirs, bash me or whatever, pero this is what I stand for. Kasi, ano na yun eh, decades na siya na they and them yung ginamit. For plural. It's not for a singular person. Ang pinaglalaban kasi ng mga extremists na LGBTQ, there's this na if I'm comfortable with they and them, I cannot identify myself whether I'm he or she. You should call me as a they or a them. Which is nakakalito nga ngayon eh. Kasi imagine mo like, hindi ka nagiging parang, hindi mo naman sinasadya na maging offensive. Tapos, Exactly, sir. nakikipag-usap ka lang, tapos biglang maiinis siya dahil sa sinabi mo. Yes, sir. Like, ano ba yun? Yeah. Parang ang weird. Ang hirap Right. makipag-converse na makipag-usap sa mga tao pag ganun. And how we will get to know someone. Example, may pinakilala, kaibigan niya. Tapos biglang, hi. Tapos biglang mamaya may nasabi ka lang na ganun. Excuse me. It's them, it's they. Like, syempre para sa'yo, like, I'm not being, hindi ako nakikipag-away siya. Tapos biglang, para sa akin, pag nakakita ko ng ganun, hindi pa naman ako naka-encounter, pero Ako din. I will Personally. avoid that person. That's it. Yeah. I'm done. Okay? I'm not gonna talk to you Yeah. the whole Totally. my whole life. That's Yes, it. sir. I'm done. What if respectfully na sinabi yan, please call me they, ganun. I respect that. Okay. I respect Okay. that. Yeah, Walang problema. Dapat respectful yung No. request na Oo. tawagin mo. Yeah, I guess. Pero Yeah. more kasi ngayon like, Thank you for telling that, sir. It's a Yeah. matter of how you said it. pero more on kasi ngayon like, nagiging aggressive lang sila agad na they would take it as offensive once you, na wala ka namang idea. Pero once na respectfully na na-request sila na tawagin nyo sila sa preferred pronoun nila, tatawagin nyo ba? Wala namang problema. Goods naman yun. Yeah. Pero masabi ko pa rin nakakalito pala. Sabihin natin like, may they are, pag nag-English ka, they are, who's they? Okay. Hindi mo na alam di ba? Like, Hindi naman natin intention na ma-offend. hindi naman talaga. Hindi lang, nalilito lang talaga. Kasi nakakalito, parang ko sa atin parang siguro pag, ako, ayaw ko rin sabihin pag tinawag ako cis na. Like, no, it's just a man. Okay, like, you don't call us, like, cis. Ano yun? Like, gumagawa kayo ng bagong word Like, You mean yung CISN, no? cis. Yun yung tawag nila sa mga normal na. Like, bakit mo tatawagin ng cis? Parang ang weird. Cis Parang man, may cis cis. woman. Di ba? Parang may cis or something. Parang walking disease or something. Parang tinan mind ko Like, why? Anong meron? Hindi mo kailangan gumawa ng something. Hindi naman parang hindi ng ganun. Like, wala ako nakita ng straight man or woman na nagsabi na call us cis man, cis woman. Diba? Wala naman ganun. Like, hindi man sila na kasi ayun nila. Na sila like, nila tayo tinatawag para tayong others. Ano tayo, alien? Parang dumating na tayo dito. Uy, may bago tayong species dito. Let's call them cis. Yeah. So weird, di ba? Like, hindi mo naman, ang rin ako sa mga kasi nakakalito na. So far naman, wala naman ako nakilala pa naman na no-offend sa dito. Pero, I don't know, maybe one day. Gusto ko Pero, lang I'd rather avoid it. Kasi malilito ako sa kanila. Like, I can't. No offense. Yeah. Yun nga, given the context na nandito tayo sa Philippines, kasi hindi pa rin tayo, given the situation,
hindi ko minamalit ang Philippines. It's just that our traditional setting or Catholic majority and also yun nga, parang majority of the Philippine people is they don't really dwell on the cis trans topic. Although meron na din. Pero majority, they don't care. Yeah. Sa totoo lang Wala pa naman ako na-encounter na based on nagtawag sa akin. experience. I mean, Ano. I maybe not be the representation of a majority, pero majority na na-experience ko, they don't think about it. Actually, hindi na sinasabi sa'yo, harap-harapan. Pero narinig ko na pag nag-uusap sila, yun ang tawag. Like, isa po nag-uusap, tapos nakikinig lang ako. Yun ang nila. May sis siya. Ganun, like, sis, sis. Doon ako doon ko nalaman. Okay, isi-search ko tong sis na. Sabi ko, nag-curious na ako. Kasi yun yung doon ko nalaman. Pero pag Sa nag-uusap, Manila yan, pre. Ang pag ganda. sila nag-uusap, ganun yung yun. Wala lang sa. Pero yeah. Parang doon okay, so meron na palang tawag sa amin. Sabi ko na wala akong idea. Ayun. Like, para sa akin, parang parang one day feeling ko lang parang gagawa sila ng sariling dictionary or something. Yun ang feeling ko eh. Like yung magbabago na yung meaning ng mga sa dictionary kasi may dadagdagan. So magiging nakakalito na talaga. Yes, parang komportable na ako sa normal na yung pagkaintindi. Sa Pep Squad kasi namin, halo-halo naman yung, anong tawag nito, yung gender namin. So, nandun yung sense of professionalism namin when it comes to gender. Ibig sabihin, walang mali siya. So, even if na-touch namin paminsan yung mga parts, especially pag nagtutos, or especially pag binubuhat namin sila, walang mali siya. It's part of professionalism kasi yun eh. So, yun. Is it a good experience for you or not? Good experience kasi wala kaming mali siya sa bawat isa. Ibig sabihin, we are able to perform at maximum performance. Kasi hindi kami nag-aalala kung whether mahawakan namin yung mga parts nila na Regarding yan sa mga LGBT na members. Or lahat ng genders. lahat ng genders naman. Oo, lahat ng genders. So, there. So ano yung Yun banda? lang. Wala kang bad experience. Okay, ako na magtatanong sa iyo. Yeah. So, may possibility dahil gano'n, meron yung mga kanan nila into ka sa kanila. Kasi Binibigyan mo sila ng false hopes, pre. like parang, ginawa ka niya like, ay, siguro gusto niya. Parang gano'n. Kasi meron yung mga gano'n, di ba? Like, normal eh. Nagawa ka naman na tayo, why not? Di ba? Parang gano'n. And don't speak for the whole group kasi mag-isa mo lang That's nagbibigay your ng experience. Sa experience mo na, like, meron ba? Paano kung iniisip mo na no malice? Paano yung sa kanila? Ano yung thoughts nila? Like, pagkatapos nun, biglang may lumapit sa inyo, hey, you wanna grab a coffee with me? Or something like that, you know? Walang ganun. Okay, ba't parang meron? Pero kasi nag-stop ka doon kanina eh. Hindi, nag-stop siya kanina, paisip siya. Nung sinabi ko, meron bang nag-aala na into ka sa kanya? Again, this is Man of Culture. Thank you guys for watching. It really means a lot. Please like, share, and subscribe. And if you have thoughts, comments, and future topics that we can discuss, comment below.